Ayun na nga, first vlog, eto, may trangkaso pa. Muli, nagbalik ako sa Facebook. Eto na nga, naisipan ko lang kasi may inuutos naman sa akin ng ate ko na ipakuha yung gulay na binigay niya. Ganun siya ka-generous. Kahit na medyo masalita siya, siniraan no? Bigla, nagbibigay talaga siya ng gulay. Mahilig siya magbigay sa amin ng gulay. So, kukunin ko siya. Ito yung lugar namin. Naisip ko lang i-share sa inyo. Dito ako lumaki. Dito ako naging walang ya. Dito ako gumawa ng mga kalokohan ng bata, naging baluga, na hanggang sa nagiging mukhang tao, ganun. Naalala ko pa noon dati, wala pa masyado nakatira dito, kaya puro bukid. Naglalaro kami, nagtataya-tayaan, nagpa-five dance, lahat. Etong tulay na to ng Area G naman na nagko-connect sa Area 1, makasaysayan din to. Kasi sa ilalim yan dati, nanguha kami ng mga pera-pera, bubog-bubog, o kung ano-ano pa. So, ito Area G na nga. Shortcut kasi to papunta dun sa South Garden Homes, dun sa village ng ate ko. Ito talaga yung pinakamadaling daan. So, tong Area G na to ay araw-araw ko rin ito dinadaanan kasi dito ako nag-high school. So, mula dun sa amin, tatawid ako ng tulay, papunta dito, sa daan na to, hanggang sa matumbok mo ang aming school. DNH sa Annex G siya. Siya ngayon, iba na siya. So, makikita mo talaga yung pagiging payak at simple lang ng mga tao dito. Nilalakad ko to noon, grabe. Naalala ko noon kahit mainit, hanggang sa yun. Yung sa kaliwang part na yan, na may parang building-building na ginagawa, yan yung school namin. Ngayon, social ng mga bata ngayon kasi nakaranas na sila ng up and down na school. Samantalang kami noon, nasa ilalim ng puno, nagkaklase, ang init-init pa. So, mapalad talaga sila ngayon. So, ito palabas na ako sa highway kasi kailangan ko nang pumunta doon sa village ng ate ko. Marami na rin mga nakatayo dito mga building. Marami nagtitinda sa gabi. Parang Maynila na nga eh. Grabe yung tao talaga. Talaga namang napuno na. Hindi naman super crowded. Pero talaga masasabi mong isa ng syudad na masasabi. So paliko niyan, ito na yung South Garden Homes. Dito nakatira yung ate ko. Yung mahilig magbigay ng mga pagkapagkain sa amin. Yung ko ba? Yun ang hilig niya eh. So syempre kami tanggap-tanggap na lang. Aarte pa ba kami? Binibigyan na nga kami. Ayan, papasok yan sa kanila. Siyempre, pag subdivision, maraming mga hams. Kaya, talbog-talbog talaga ako dyan. Normal yan. Ayun, tapos, eto, naalala ko dito, nung hindi pa to buo, marami rin bakante dito. Naglalaro din kami dito. Pero nung time na yun, wala pang bahay ate ko dito noon. So, dumadayo lang kami rito para maglaro. Kasi maluwag siya. Ang sarap talaga niyang maglaro, magluksong tinik, luksong baka. Masarap magpa-gulong-gulong, pahiga-higa sa mga damuhan. Pero ngayon, ito na siya, punong-puno na siya talaga. Masabi mo talagang isa na siyang subdivision or village na siya talaga. Ngayon, malapit na ako sa ate ko. Ayan ang padaan sa kanila. Para kunin yung binigay niyang gulay. Nandun nga pala yung aso ko kasi dun ko pinaalaga dahil hindi pwede rito sa bahay namin dahil ayaw ni mama ng may alagang hayop. So si ate ko ay mahilig sa aso. Kaya naman, siya yung nag-alaga ng aso ko. Pero dinadalaw-dalaw naman minsan kapag may oras. Lalo na kapag umaalis sila, ako yung nagpapakain doon sa mga aso. Si Jaji nga pala yung pangalan ng aso ko. Malapit na ako. Ayan na. So naisip ko i-vlog to kasi gusto ko talagang i-share to sa inyo yung aming lugar. Simple lang siya actually. Hindi man siya ganun ka bongga. Pero dito ako lumaki kaya talagang memorize ko ito at talagang gustong-gusto kong i-share sa inyo bilang first vlog ko na muling i-upload sa aking bagong Facebook page. So ayan na nga, binigay na ng ate ko yung gulay, yung supply niya sa amin. Kinuha ko na. Iba-iba yung mga binigay niya kasi tuwing mamamalengke yan talaga, mahilig yan magbili ng kung ano-ano tapos sobrahan niya para ibigay sa amin. So wala, ganun siya talaga. Mahilig siya talagang mamalengke at mahilig siyang mag-iikot sa sulok ng palengke. Yan talaga ang hobby niya. So, pabalik na ako sa amin. Buti nga hindi nga umulan dyan kasi makulimlim na yan ng mga oras na yan. Buti na lang nakasama yung panahon. Naisip kong mag-vlog din kapag maulan. Ano kaya mangyari? Hindi kaya masira yung phone ko kung sakali. So, yun. Thank you sa mga sakaling magpa-follow sa akin. Sana supportahan nyo itong vlog na ito. At huwag kayo mahiya mag-follow. Libre lang. So, yun. Para sa mga susunod na vlog, bigyan niyo ako ng idea. Niisip ko rin kung ano pa yung pwede kong i-vlog. Pero siguro kung ano na lang yung maisip ko, yun na lang siguro yung i-upload ko. Pero thank you dahil na-inspire din ako sa mga katrabaho ko. Kaya ako muling nag-vlog. Natigil lang kasi. Dati na ako nag-vlog pero yun nga, natigil kasi na-busy na ulit.
At iba pa rin talaga kapagka consistent ka, dapat consistent ka, hindi ka talaga dapat titigil kahit anong mangyari. Kumbaga mo-monetize ka man o hindi, so yun, tuloy lang. Ako naman try lang, wala namang masama. Masarap din kasi magbahagi ng mga ganitong adventure mo kahit maiksi na panahon lang or maiksing oras lang sa pag-ikot-ikot sa daan, ma-share mo lang sa mga audience mo yung lugar nyo, ay malaking bagay na yun. Tsaka parang outlet na rin siya. Halimbawa, pag may mga problema ka or malungkot ka, pwede mo rin i-share. So, yun, naisip ko lang. Naramiss ko rin yung mga kalaro ko kasi naalala ko yung mga kalaro ko kapag gantong oras. Halimbawa, umulan, makalilim uulan, nakaready na kami niyan, nakabang na kami sa alulod ng kapitbahay namin kasi doon kami sa sahod para maligo. Minsan naglalaro sa kanal, kung ano ng mga kalokohan talaga naalala ko lang. Pero syempre, yung mga kalaro ko ngayon, naglakihan na, may iba-iba ng pamilya at nasa iba't ibang lugar na sila. Nakakamiss nga yung reunion na gano'n, yung parang mag-reunion kayo para maligo lang sa ulan, trip lang. Pero sana mangyari kung sakali. Kaso bihira na kasi rin kasi magkita-kita dahil busy na rin sa kanya-kanyang pamilya at may anak na yung iba. So yun. Naisip ko, sana, kung sakali lang naman. Anyway, eto na ulit, pabalik na ulit. Ayan, makikita nyo yung malaking school na yon na ginagawa. Ayun yung school namin na nadaanan ko kanina. Grabe yung school na yun, makasaysayan. Diyos ko, ang dami ko mga kalokohan dyan. Pero hindi na ako humantong sa guidance, gaya ng iba. Hindi naman ako nag-guidance. Bait-baitan pa ako nung high school eh. Napapagalitan din naman, pero hindi naman ako humantong sa ipatawag yung magulang. Hindi naman. Siguro, noong time na yun, takot-takot pa kasi ako eh. Ayun. Pero naranasan ko rin magbulakbol, pero hindi ko inugali. In-experience lang. Sabi ko, try ko nga, ano kayang mangyayari? Anong feeling? Ganun lang. So, ito na nga, lumakas na yung ulan, hindi nyo na ako maririnig. May bagyo nga pala. Ayan. Biglang buhos naman ang ulan. Kung kailan naman ako nagre-recording talaga naman. Ayan. So, pabalik na ulit sa tulay. Ito na ulit yung tulay ng nagko-connect sa Area 1, Area G. Ayan ang aking shortcutan. Everyday tuwing lalabas ako. Tinry kong magtanong dito sa bakery na to sa kanan. Kasi yung bakery na yan ay masarap yung pandesal dyan. Kaso lang ubos na. Kasi yung time na yan parang patanghali na yata. So, wala na ako inabutan. Sarap sana pandesal dyan in fairness. So, paakyat na ako dito sa tulay. Ayan. Naalala ko nung tulay na to. Ito rin yung madalas naming puntahan kasi mahilig din kami pumunta sa mga ilog-ilog. Yan. Sa mga basa-basa, mga kanal-kanal. Siyempre, pag bata ka, diba, makatipaan mo eh. Lahat gusto mong tuklasin. Lahat gusto mong puntahan. Ayan na, palikod na sa iskinita namin. Makulimlim na ang panahon, pero buti na lang hindi umulan. So, thank you sa mga nanood. Until next time. Bye-bye, mga kapu!